Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 4:14 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, ini ang Headliners Boss. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Talo sa inyo regular nga anchorman Joseph Paul Tarosa, ako ang inyo tagbalita Marian Grace Aranyata, tagkaroon sa aton mga headline. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginbisita ang People's Ville sa Davao. Presidente gin-highlight ang barato nga pabalay sa idalom sang expanded 4PH. Presyo sang petrolyo posible nga magnubo sa masunod nga semana. Ginaduso nga hindi pagsuko sang system law sa electric bill, dako ang mabulig sunod sa pila ka mga konsumidor. Masobra 3,800 ka mangingisda sa probinsya sang Capiz nakabaton sang PAF Cash Aid paagi sa DA-BIFAR Region 6. Mga manunodlo sa Western Visayas makabaton sang Voice Lapel nga gimpondohan sa Office of the President's Social Fund. Seguridad sa mga public schools sa Bacolod City ginpabaskog pa. Gindonar nga 200 ka metal detectors gin-turn over sang Department of Education. Kag tatlo ka high value target dakop sa separado nga buy-bust operation sa syudad sang Iloilo. Philippine Standard Time, las 4:17 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkatapos ang iyay kalima nga State of the Nation Address sa Consona, nagbisita si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa People's Ville Homeowners Association sa Distrito Sangkalinan, Davao City. Ang People's Ville isa sa mga barato nga proyekto sa pabalay nga accredited sang Pag-ibig Fund sa idalom sang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Paagi sa Pag-ibig housing loan, pwede makabakal ang mga kwalipikado nga makatapos ang 28.8 square meter condominium unit sa People's Ville sa manubo nga bulanan nga bayad. Sa subsidized interest rate nga 3% kada tuig para sa socialized housing loans kag sa graduated amortization payment option sa Pag-ibig Fund, pwede magumpisa sa masobra 2,300 pesos ang bulanan nga bayad sa unang nga tuig bago ini amat-amat nga mataas sa masunod nga mga tinuig. Sa iya pagbisita, ginkamusta sang presidente ang pila sang Pag-ibig Fund housing loan borrowers nga nakabakal sang condominium units sa proyekto. Sa karon 26 na ka building nga may 2,600 housing units ang natapos sa People's Ville kung sa diin may masobra sa 400 ka pamilya na ang nagaistar sa ila bag-o nga mga balay. Kung matapos ini may yara sang proyekto o kung matapos ang proyekto may 72 ka building nga may kabilugan nga 7,200 housing units sa masobra 14 ka hektarya sang duta. Bilang kabayan sa pagpatapos, luwas kag maayo nga komunidad, may yara mas ang People's Ville sa mga park kag lugar nga hampangan
outdoor gym, multi-purpose hall kag iban pa nga pasilidad para sa mga residente kag sa ila mga pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presyo sa petrolyo posible nga magnubo sa masunod nga semana. Ang detalye sa balita sa report ni WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginalauman sa Department of Energy o kung DOE na maganubo ang presyo sa petrolyo sa merkado sa sunod na semana. Suno kay DOE Undersecretary Sandy Sales, bangod ini sa pagsulod sa China sa nagalungtad nga gamon sa Middle East, pinaagi sa pagig-angat sini sa pungsod Pakistan. Ginaalugar na handa ang China sa pagpasulod sa isa ka third-party negotiation na posible makatapos sa gamo sa Middle East. Isa pa kaginatudlo nga kabangdanan ang temporaryo nga pag-untat sa US kag Iran sa pagpalupok sa mga missile. Ginapasalig man sang DOE nga may nagkakaigo pa nga supply sang gatong ang tungsod. Ang supply sang gasolina magalawig sa sulod sang 44 ka adlaw, diesel sa 42 ka adlaw, kag ang kerosene tubtub sa isa ka gatos 25 ka adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkakasang system loss sa balayran sa kuryente, posible magalawig sang tinuig. Ang detalye sa balita sa report ni WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magaagi pa sa malaba nga pagproseso kag maid-id nga pagtuon ng kakasang system loss sa bil sa kuryente bangod kinahanglang paamendahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon EPIRA. Patag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang pag-amin sa layi magaagi pa sa duwa ka kamara sa Kongreso kag sa pagpatuman sini pwede mangayo pa sa dugang ation ang mga electric cooperative kag distribution facilities. Sunod sa DOE, ginsiguro nila nga mapatuman ang mga pagbab-o antes ang madason ng State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginkaro man sa ahensya na hindi ang bugkos na value-added tax o VAT ang nila gipakuha ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kundi ang VAT lang nga lakip sa system loss. Dulang pa sini, kung matuod ng makakasang system loss, mabatari kalmano kung hindi, dulaon ini. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso nga hindi pagsukot sa system loss sa electric bill, dako ang mabulig sunod sa pila ka mga konsumidor. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dako nga bulig iguno pahaganagan ng balayran sa kuryente pananglit dula una ang sukot sa system loss charge sa bulanan nga electric bill. Para kay Rolly Quintibano sa Barangay Banuyaw, Lapas, madamo nga konsumidor ang malipay kung mapatuman ang pagdula sa system loss charge ang ginhambal ni Presidente Bongbong Marcos sa State of the Nation Address. Bisan piso-piso lang suno sa iya nga kunting bon sa isa ka tuig, dako ang makinot sang isa ka pamilya sa gasto sa electric bill kag mahimo pa ini nga magamit sa iba nga galastuhan kasubong sang pagkaon sang isa ka pamilya. Matandaan nga nasambit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sona ang pagdula sang system loss charge paagi sa pag-amyenda sang EPIRA law sa diin dapat sunod sa presidente nga hindi pagipasa sa konsumidor ang mga ginakawat nga supply sang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mabayaran na sang More Electric Power Corporation ang bill deposit adjustment tubtob sa 5 ka bulan. Ginahimo ini sang More Power agud mahatagan sang kahigayunan kag nagakaigo nga tiyempo ang mga konsumidor para magbayad. Sunod sa More Power, hindi automatic ang staggered payment nga 5 ka bulan sa bill deposit adjustment kag kinahanglan ini nga applyan sa Customer Service Office sang More Power. Madumduman nga ang bill deposit adjustment ang santod sa pagpatuman sang ERC Resolution Number 3, 2026 ang amendment sa Magna Carta of Residential Electricity Consumer. Napahayag diri nga dapat mausisa sa mga distribution utility ang average monthly bill sang konsumidor sa isa ka tuig. Kung ang bill deposit sang isa ka konsumidor ang mas manubo sa average nga bill, i-refund ini sa iya nga account ang sobra sa ginbayad sini. Kung mas mataas ang average bill kung ipaanggid sa bill deposit, kinahanglan naman nga bayaran ang kulang nga kantidad. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Samtang masobra 3,800 ka mangingisda sa probinsya sang Capiz nakabaton sang PAF Cash Aid paagi sa DAP Farm Region 6. Ang detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Aton sang cash assistance idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o KUNPAF ang 3,830 ka mangisda gikan sa 7 ka banwa sang Capiz. Ang PAF isa ka programa sang gobyerno nga nagahatag sang unconditional cash assistance para sa magagmay nga mangunguma kag mangisda sa Pilipinas agud mapaganhaga ng epekto sang pagtaas presyo sang petrolyo, abuno kag iban pa nga farm inputs. Sa masobra 3,800 ka benepisyaryo sa Capiz, 952 ka mangisda ang naghalin sa Panay, 822 sa Pilar, 729 sa Pontevedra, 429 sa Rojas City, 389 sa President Rojas, 285 sa Ibisan, kag 234 sa Sapian. Suno sa BFAR Region 6 ang kada mangingisda ang ginhatagan sang ayuda nga balor 2,325 pesos. Ang programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagapakita sang padayon nga pagtingwa sang gobyerno nga mapabaskog ang palangabian sa mga mangisda sa pihak sang krisis sang pangkalibutanon nga ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga manunodlo sa Kabisayan nakatundan makabaton sang Voice Lapil. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Nakabatang sang Voice Lapel ang mga manunudlo gikan sa Western Visayas. Una nga ginanunsyo ni Department of Education Secretary Sani Angara nga pinaagi sa suporta sang Office of the President Social Fund 879,533 ka manunudlo sa bugos nga Pilipinas ang makabatang sang Voice Lapel para mas madali kag kumbinyente ang pagtudlo. Ginpahayag ni Hernani Escolar Jr. tagpamaba sang DepEd Region 6 nga nakaabot na sa rehiyon ang mga Voice Lapel. Lakip sa makabatang sa rehiyon ang 5,941 ka manunudlo gikan sa Schools Division Office of Aklan, 6,591 sa SDO Antique, 7,033 sa SDO Capiz, 1,795 sa SDO Guimaras, 19,617 sa SDO Iloilo, 2,980 sa SDO Iloilo City, 936 sa SDO Pasig City kag 1,277 sa SDO Rojas City. Madumduman nga sa ikalimang State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ginpahayag niya nga agud mapasiguro ang epektibo nga pagtudlo, naghatag ang gobyerno sa mga smart TVs, laptops, tablets, free mobile data kag lapel microphones. Ginpahayag na escolar nga yara na sa tagsa ka SDO ang voice lapel kag iga-schedule pa ang pagpanagtag sa mga manunudlo. Siyempre, masaya po ako dahil napabilang po ako sa ECP. Nakitulong po ito sa akin dahil lalo na sa aking pamilya. Kaya sa ECP, nagdadagan po yung aking share. Siyempre, walang problema sa financial. At nakakatulong din po ito sa akin to grow professionally. Natulungan po yung mga Samtang manunulo sa Pasig City ginkasadya ang promosyon sa idalon sa expanded career progression. Plano nga pag-abroad wala na ginpadayon. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Dako ang kalipay ni Ma'am Jazel Solinar, isa ka manunudlo sang Salangan Elementary School sa Schools Division Office of Pasig City, bangod isa siya sa mga na-promote sa idalong sa Expanded Career Progression o kon ECP sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod sa iya, dako ang nabulig sang iya promosyon labi na sa pagtaas ang iya sweldo kag sa pagpauswag sang iya propesyon bilang manunudlo. Na-promote si Solinar sa Teacher 6 halin sa Teacher 3. Dunang paniya nga una may panugid siya nga magpa-abroad agud nangita sang mas maayo nga oportunidad. Apang bangod sang iya promosyon bilang Teacher 6, nagdesisyon siya nga hindi na magpadayon sa pag-abroad. Sa baylo, magapabili siya sa Pilipinas agud magpadayon sa pagtudlo kag mag-alagad sa mga estudyante samtang ginapauswag pagid ang iya nga propesyon. Siyempre, masaya po ako dahil napabilang po ako sa ECP. Nakitulong po ito sa akin dahil lalo na sa aking pamilya. Kaya sa ECP,
na dagdagan po yung sahod ko. Siyempre, walang problema sa financial. At nakakatulong din po ito sa akin to grow professionally. Natulungan ko yung mga estudyante ko na bigyan ng kalitalang edukasyon. Kaya, sa ngayon, para ko pa na mag-abroad o mga ibang bansa para mabigyan ng mas magandang buhay ang aking pamilya. Pero dahil sa city, hindi na po ako magpatuloy na pupunta sa ibang bansa. Dito na po ako sa Pilipinas. Dito na lang po ako mag-aaral at magsisilbi sa aking mga mahal na mga estudyante. Stop na po ang pangarap ng mga ibang bansa. Dito na lang po ako sa Pilipinas. Nabatian ng kabaysang pahayag ni Silonor. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Seguridad sa mga public schools sa Bacolod City, ginpabaskog pa. Gindonar nga 200 ka metal detectors gin-turn over sang DepEd. Ang detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-turn over ni Mayor Grega Sataya ang 200 ka handheld metal detectors sa Department of Education o kung DepEd Schools Division's Office of Bacolod City. Ang metal detectors gindonar sa mga pribado nga individual kag organisasyon kag igapanagtag sa 75 ka pampubliko nga bulutuhan labi na gid ang mga wala pa sang sini nga gamit. Ang ini nga tikang ang kabahin sa mga pagtinguha sang syudad nga makahatag sang mas luwas nga learning environment para sa mga estudyante, manunudlo kag school personnel. Nagpasalamat naman si DepEd Schools Division Superintendent Dennis De Velos sa nabaton nga donasyon nga ginalauman magapadasig sang pag-inspeksyon sa mga entrance sang eskwelahan. Magluwas sa donasyon, ginaplano sa Bacolod City Government ang paghatag sang dugang nga security devices sa masunod nga mga bulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka mga high-value individuals ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa ginpanigayon nga buy-bus operation sa syudad sang Iloilo. Na-recover sa otoridad ang 170 gramos ng suspected shabu nga may standard drug price nga masobra sa 1.1 million pesos sa duwa ka separadong operasyon sa Hulyo 27 kag 28. Una nga nadakpan sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao sa alias LC 28 anyos kag alias Marvin 31 anyos nga nakahuaan sang 60 gramos ang illegal nga droga balor 408,000 pesos. Lakip man ang buy-bus money kag iban nga non-drug items. Sang Hunyo 28 o kon Hulyo 28 nadakpan naman sa Barangay Benedicto Haro si alias B-Boy 39 anyos sa di na-recover sa iya ang paghinakop sang 110 gramos sang suspected shabu ng gabalor 748,000 pesos. Gindayaw ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director sa PRO6 ang mga operatiba sa madinalag-on nga operasyon batok sa illegal nga droga. Dugang sa opisyal, bunga ini sang maukod nga surveillance, intelligence monitoring kag kooperasyon sang publiko sa otoridad. Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ang mga naaresto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadapan sa gintigap nga pwersa sang Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit ang kapitan kag crew sang isa ka sakayang pangangisda bangod sang illegal fishing sa katubigan sakop sang Barangay Agdalaliran, San Dionisio. Ang kapitan kag crew sang FB Jessel An ang nadakpan pasado alas 8 sang gabi bangod sang round the hole scene fishing o kung kilala nga baling sa mga lokal. Sandig sa Iloilo Provincial Government, isa sa sakay sang amo nga salakyan o kung sakayan, residente sang istansya. Sa karon nga pa sa paghinakop sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang ginboto nga sakayan kag iban pa nga fishing paraphernalia para sa nagakaigo nga aksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Dugang nga mga balita, bantayan sa pagbalik sang programa Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.
Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, las 4:35 sa hapon. Sa gihapon mga binagapamatika mo sa programa Headliners Was, kag sa dugang paginaton nga mga balita. Radyo Pilipinas News. Micro, Small and Medium Enterprise Summit 2026 nagbukas na. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga nagbukas ang pinakaunang Iloilo City MSME Summit 2026 nga ginahiwat sa Kerr and Building Company. Yara sa 170 ka local entrepreneur ang nagtambong sa din tinutuyo sa Iloilo City Government nga mahanas nga mabuligan pa ang mga micro, small and medium enterprise nga mapasanyog ang ilang pagnegosyo pagi sa paghanas ng gatanyag sa mga government agencies kag industry partners. Tema sa tatlo ka adlaw nga summit ang mga bridging MSMEs to knowledge, finance and markets. Ginpangunahan mismo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagbukas ng summit na magalawig hasta Hulyo 31. Sa yamin sa ginpahayag ni Mayor Treñas nga bugos gid ang pagsuporta sa syudad agud mabuligan ng mga local entrepreneurs nga may dako nga papel sa ekonomiya. Ginpakigbahay naman sa Philippine Chamber of Commerce Incorporated nga handa sila sa pag-alalay, paghatag sa paghanas kay pagtudlo sang ihibalo ang kinahanglan sa magagmay nga negosyante sa ila pagnegosyo. Ginpakigbahay man ni DOST 6 Regional Director Rowen Hilonga nga bugos ang suporta sang ahensya sa makinahanglanon nga impormasyon kag teknolohiya sang mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental Provincial Government nagpanagtag sang computer set sa 19 ka Municipal Treasury Office. Nagabalik para sa detalye sang balita si JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Pagtag sang computer set ang Negros Occidental Provincial Government sa 19 ka Municipal Treasury Office sa probinsya. Ini ginalauban nga magasuporta sa revenue collection, financial record keeping, data processing kag iban pang operasyon sang nasambit nga opisina. Suno kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, ang moderno kag masaligan nga kagamitan ang importante sa pagdulong sang hayag kag maayo nga serbisyo sang gobyerno. Giningganyo man sini ang mga municipal treasurers kag ila mga personnel nga i-maximize ang paggamit sang bago nga teknolohiya agud masiguro ang mas madasig nga transaksyon, mas husto nga financial nga record kag mas manami nga serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 2,000 pesos nga uplift assistance gindulong sa DSWD Negros Island Region sa benepisyaryo nga may limitasyon sa pagbiyahe. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report.
Wala nang ginupang ang kaimtangan ni Crispulo Antoque Jr., benepisyaryo sang walang gutom program, gikan sa Bago City, Negros Occidental akong makabaton sang 2,000 pesos nga uplift assistance gikan sa DSWD Negros Island Region. Personal nga nagpadulong sa balay ni Antoque sa barangay Kalumangan, Bago City ang DSWD NIR personnel, agud maghatag sang 2,000 pesos nga uplift assistance. Bango sa kondisyon ni Antoque nga hindi na makasarang sa pagbiyahe, padulong sa payout venue, naghiyot ang personnel sang house-to-house delivery assistance agud mapasiguro nga mabato niya ang assistance gikan sa gobyerno. Dako naman ang pagpasalamat sang asawa ni Antoque sa assistance nga pagagamito nila sa pagbakal sang bulong. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National ID valid kag dapat batunon suno sa PSA. Ang detalye sang balita sa report ni WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpathag sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Regional Statistical Services Office 6 nga aprobado ang lehitimo ang 3 ka format sa Philippine Identification System o kon National ID sa tanan na transaksyon sa gobyerno man o sa pribado nga sektor. Sa ginhiwat nga Stakeholders Forum on National ID, Civil Registration and Other PSA Services ang Hulyo 28 tuig 2026 sa Zuri Hotel, Mandurriao, Iloilo City. Ginsiling ni RSSO 6 Registration Officer 3 Jared Cerces Baril na dara na diri ang physical na national ID card o kung polycarbonate card o kung PC card format. Ang opisyal na e-field ID o paper format na may QR code para sa verifikasyon kung ang digital national ID nga makuha sa pumuluyo pinaagi sa eGov.ph application. Ang mga nakabaton sa paper format hindi dapat maghangop nga isa ini ka temporaryo nga ID bangod pareho gid ang functionality kag validity sini sa physical nga plastic card. Suno kay Baril, on hold status pa ang pagprint sang PC card samtang gina-finalize pa sa ahensyang ila printing partner. Apang nagapadayon ang ila pagprint sa mga paper format kag paghatag sang access sa digital version. Ginasiguro man sa ahensya ang tanan nga rehistrado nga individual makabaton sang ila opisyal nga PC card sa tiong nga magabalik ang pagprint. Para sa pumuluyo nga may concern sa kon inquiry bahin sang ila national ID, nagapanumdum ang PSA nga mahimo lang magkadto sa pinakamalapit na fixed registration centers. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Governor Defensor ginpangayo ang suporta sang Kiasa para sa tukuron nga government center sa Santa Barbara. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangayo ni Governor Arthur Defensor Jr. ang suporta sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon Kiesa sa tukuron nga pasilidad sa Smart Green Government Center sa Banwa sang Santa Barbara. Ini sa tapos nga nakikita ang gobernador kay Kiesa Chief Operating Officer Mark Lapid agud magpangabay sang financial backing sa Convention and Events Facility, isa sa mga major feature sang ginatukod nga government center. Kung matapos, ang Convention and Events Facility ginapananaw nga magapanagbalay sang national kag international events. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Capiz, kampiyon sa 3 kasunod-sunod nga tuig sa Regional Rescue Olympics. Nagabalik para sa detalye sa balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Depensahan liwat sa probinsya sang Capiz ang kampyonato sa 2026 Regional Rescue Olympics na ginhiwat sa San Jose de Buenavista, Antique. Ini nang ikatatlo kasunod-sunod nga kampyonato sang Capiz sa among nga Regional Emergency Response Competition. First runner-up naman ang Antique, sunod ang Iloilo, samtang third runner-up naman ang Aklan kag fourth runner-up ang Guimaras. Nagbato ng probinsya sang Capiz ang plake kag premyo balor 100,000 pesos
samtang 70,000 pesos naman sa Antique, 50,000 pesos sa Iloilo, kag tig 25,000 pesos naman ang Aklan kag Guimaras. Magluwas sa kampyonato daugman sang Best in Patient Management, Best in Runtime, Best in Uniform, Best in High Angle Rescue, kag Most Disciplined Award ang kapis. Ang Antique naman ang nagbaton sang Best in Communications and Coordination Award. Sa static display competition, kampyon ang probinsya sang Aklan. Ang lihok ginsaksihan ni Office of the Civil Defense Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Idio nga nagserbe guest of honor kag speaker. Katuyuan sang regional event nga tipunon ang mga rescue team sa rehiyon agud hanaso ng ila kapabilidad kag pasangkaron ang koordinasyon kag pagresponde sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Ginanunsyo naman ang Aklan bilang masunod nga host province sang 2027 Regional Rescue Olympics para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rojas City kag Pagcor nagpirma sang kasugtanan para sa pagpatindog sa bag-o nga school building sa syudad. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpirma sang Memorandum of Agreement ang Rojas City Government kag Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa pagpatukod sang bag-o nga school building sa Don Manuel Arnaldo Memorial School sa Barangay Milibili. Suno kay Mayor Ronnie Dadiva, ang school building ay patindog tugtog 3 ka panalgan kag may 12 ka hulot klasihan. Nagpasalamat ang alkalde sa PAGCOR sa pagpili sa Rojas City bilang benepisyaryo sang school building project. Ara sa ceremonial sign sanday Mr. Aaron De Cangchon kag Engineer Cheno Carlo Tabo sang PAGCOR, Assistant Schools Division Superintendent Samuel Malayo, CID Chief Marvic Martires, Councilor Paul Baticados, kag iban pa nga kabahin sang implementasyon sang proyekto para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. bata sa mangingisda sa Barotac Viejo, Iloilo, magna cum laude sa kolehiyo. Scholarship sang DA BFAR dako nga bulig sa iya nga pag-graduate. Ang detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tuman ang kalipay ni Ara Alagdon bata sa isa ka mangisda sa Barotac Viejo nga matapos ang tinuig nga pag-antos sa kapigadahon, graduate na siya sa kolehiyo kag magna cum laude pa sa BS Fisheries nga kurso. Sino kay Alagdon, ang iya kadalagan sa eskwela, isa ka pamatuod nga may padya ang kada dedikasyon sa piyak sang kabudlayan para lang makatuon. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, ginbalikan ni Alagdon ang pila sa iya mga ginagyan para lang makaangkon sang ginahandom nga diploma. Suno sa iya, elementarya pa lang, 3 na ka kilometro nga dalan ang kinahanglan nila lakton nga mag-ulutod antes makalabot sa ila bulutuan. Saksi man ang dako nga sunodlan sang mayonnaise nga nagaserbe nila nga nagaisahanon nga balunan kung paano nila tungaon nga mag-ulutod ang kanon kag sudan nga ginhimakasan sang ila ginikanan. Ang ila pag-agwanta wala naguntat sa elementarya. Sa ila pag-eskwela sa high school, halos kadadlaw, kasubong nga kapigaduhon ang sa ila nagsugalaw. Sa piyak sang sini nga mga pagtilaw, wala nagsulod sa pinsa ni Alagdon nga maguntat sa iya pagtuon. Kaupod ang iya amay, nagpasimpalad siya nga mag-apply sa scholarship nga ginatanyag sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukon BFAR para sa mga kaangay niya nga mga bata sang mangingisda. Wala siya napaslawan sa iya nangin plano. Sang 2022, isa si Alagdon sa ginhingadlan nga bag-o nga scholar sang gobyerno.
ang iya nabaton nga benepisyo halin sa BFAR nangin katuwang niya tubtob sa iya paggraduar. Lakip sa mga suporta nga iya naangkon ang 5,000 pesos nga bulanan nga stipend, 2,000 pesos nga semestral book allowance, 1,500 pesos nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, 1,500 nga graduation support, 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis support. Nagbunga ang iya mga sakripisyo para lang makaeskwela. Sining karon lang, si Alagdon ang nagmarcha sa entablado, suksok ang itom nga toga kag nag-angkon sang college diploma. Bilang magna cum laude sang ISU Fees Main Campus, nag-angkon man siya sang plaque kag cash incentive balor 30,000 pesos. Sa tanan nga kaayuhan nga iya nabaton, tuman ang pagpasalamat sini sa Ginoo, sa gobyerno, kag sa tanan nga tawo nga nagbulig sa iya, agud magmadinalagon. Ginainganyo naman ang iban pa nga pamatanon nga hindi madulaan sang paglaom, kag hindi magduha-duha sa pag-apply sa BFAR Scholarship Program. Ang kadalagaan ni Alagdon ang iya ginahalad sa iya pamilya, ilabi na sa iya mga ginikanan nga sa pihak sang kapigaduhon, padayon nga nagahimakas para sa ila tanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippines Standard Time, las 4:49 sa hapon. Kag inyo nabatian ang mga balita nga ginbantayan, kag gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa programa Headliners Boss, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Sa ngalan sang amon mga katuwang teknika, sa studio Jones Otahero, at sa amon transmitter Jeffrey Bitita, at sa ngalan naman sang inyo regular nga anchorman Joseph Portarosa, ako si Marian Grace Eranyata, ini ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.